Tapos na nga po ang botohan pero ang mga bakas ng halalan nariyan pa at nagkalat. Ang tinutukoy natin ay ang sandamakmak na campaign posters. Ang MMDA nagsimula na sa kanilang Oplan Baklas. Sa Marikina naman, umabot na sa 13 tonelada ang binaklas na posters ng local government sa unang araw pa lang ng operasyon. Ano naman kaya ang gagawin sa toneladang basurang ito? Alamin sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Umarangkada na sa ikalawang araw ang Oplan Baklas ng Marikina Local Government. Maliit man o malaking mga poster, baklas lahat bilang pagtatapos ng eleksyon. Operation Baklas, naka 13.71 tonelada na tayo na nakakolekt ang campaign materials o equivalent sa 40 truckloads naman po. Target namin dito sa Marikina City na 10 araw. So hanggang May 23 matapos na natin yung pagbabaklas ng mga campaign materials. Doble kayod ang mga kawani sa pagbabaklas ng mga campaign posters mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 ng gabi. Diretso ang mga binaklas na poster sa kanilang dump site para sa lansanin at dalhin sa material recovery facility. Mga ka-A2Z, mula sa mga campaign posters na tarpaulin at plastic, matapos itong lutuin, magagawa na ito na 10 hanggang 20 pirasong armchair na magagamit sa mga upuan ng mga estudyante at hindi naman big pavements, bricks at paso na ginagamit sa mga park ng Marikina LGU. Gigilingin muna ang mga poster na gawa sa tarpaulin at plastic bago paghaluin sa isang makina. Ilolog na po natin yung pinaggamitang mantika na 10 kilos. Mainit na po siya. Yan. Ilolog naman po natin yung plastic or kaya tarpaulin, yung pinagsamang tarpaulin at saka plastic. Lulutuin sa init na hindi bababa sa 100 hanggang 150 degrees Celsius at hindi pwedeng sumobra ang init upang hindi magliyab. 4 to 5 hours. So finished product na po siya. May bababa na siya para maging eco-brick. Para siyang clay na isasahod yung molde. Dahan-dahan siyang napaplat din dun sa mold. Malaking tulong anila ito sa lungsod, hindi lang sa kalikasan kundi maging sa mga residente ng buong Marikina. Yung mga basura sa ibang lugar, dito sa Marikina, kapaki-pakinabang. Meron siya yung parang behavioral change sa mga tao na nagkakaroon siya ng impact nung talagang mag-segregate sila kasi may pupuntahan po siya talaga. Sa ibang bahagi naman ng Metro Manila, tambak na basura rin ang bumungad sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority matapos ang botohan. Umabot sa 6.10 tons ng mga basura ang nakolekta ng MMDA at ang pinakamarami ay mula sa Malabon na nasa 1.48 tons ng basura. Nagsimula na rin ang Oplan Baklas ng MMDA at lahat ng kanilang makukuhang mga campaign posters ay idodonate nila sa Tahanan Walang Hagdanan at Eco Waste Coalition. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.